Masaklap na pagkamatay ang sinapit ng tatlong Filipino-Canadians sa Toronto, Canada matapos araruhin ang kanilang sasakyan ng isang minivan. Ang sospek napag-alamang nakainom bago ang malagim na aksidente. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Tatlong Pinoy-Canadian na may edad 6 hanggang 15 taong gulang ang nasawi matapos araruhin ng isang minivan ang kanilang sasakyan sa Toronto, Canada. Ayon sa ulat, nagpapatakbo umano ng mabilis ang naturang Dodge minivan at sinasabing nakainom sa nawalan ng kontrol at sumalpok sa sasakyan na sinasakyan ng mga biktima na nakahinto dahil sa red traffic light. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa ospital ang tatlo pang sugatan. Habang nagpaabot naman ng pakikirami sa Ontario Premier Doug Ford sa pamilya ng mga biktima at sinabing makakaasaan nila na mapapanagot sa batas ang suspect sa likod ng insidente. Samantala, pinasinayaan naman ni United States President Donald Trump sa publiko ang plano nitong itatayong Golden Dome, isang missile shield system na sinasabing magproprotekta sa oras na atake ng kanilang bansa. Ayon kay Trump, inaasahan magiging fully operational na sabing dome pagkatapos ng 3 taon. Inaasahan na mga abot sa halos 175 billion US dollars o katumbas na mahigit 9.7 trillion pesos ang maaring gastusin para sa naturang state-of-the-art facility. Ang naturang proyekto ni Trump ay hango sa Iron Dome air defense system ng Israel na kayang pigilan ng mga short-range missile attack na naitayo pa noong 2011. Sa iba pang balita, pumalo na sa 9 na katao ang bilang ng mga nasawi sa Eastern Indonesia matapos ang insidente ng landslide at 3 pa lamang dito ang kasulukuyang nare-recover ng mga otoridad. Dito ay nakitang dagan-dagan ng mga kahoy at balot sa putik ang mga bangkay. Ayon kay Jeffrey Sabarudin, ang nangunguna sa search and rescue team, muling ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap sa 11 pang individual matapos mahinto ang operasyon kahapon dahil sa lakas ng ulan. Isang Indonesia sa mga bansang talamak ang pagkakaroon ng landslide na karaniwang malapit sa Minahan kung saan 27 ang naitalang nasawi noong Hulyo ng nakaraang taon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.